loves, and welcome back again to my YouTube channel, and Happy New Year to everyone! So for today's video nga po, ibabahagi ko nga po sa inyo isang platform na ito na kung saan ay in-approve nila yung 4,000 pesos ko and ready for disbursement na sa GCash account ko. Kaya naman panoorin niyo ang video nito mga loves hanggang dulo. Makita nyo kung ano-ano yung mga deductions na dito at magkano naman yung marireceive mo sa iyong GCash account, at most importantly, how long yung repayment period na ino-offer nila doon sa loan approval na binigay sa inyo para naman before this year ends, makapag-decision kayo kung itong platform ba ay isa sa mga list of trusted platforms online na maaasahan ba natin this coming 2025, or baka isa rin ito sa mga list of platform online na i-disregard na natin o iiwasan na nating hiraman ng pera. Dahil sa loob ng video na ito, i-reveal natin yung sistema at yung kalakaran ng kanilang pagpapautang dito. At malaman nyo na rin kung may mga harassment ba dito, kakatiwalaan din ba yung mga ahente dito the moment na makakumit ka ng pangungutang dito. So bago tayo mag-proceed, kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. Tinutukoy ko nga po na platform na ito na still existing dyan sa Google Play Store ay no other than kay V+ Pera Mabilis Loan Cash. Under po siya ni Philippine Vastness Lending Corporation, and as of now, may rate na ito ng 4.8 star, and then meron na rin pong 37,000 reviews. And kung iupin ko nga po siya, kagabi lamang din po, nagulat na nga lang din po ako, bumungad ka agad yung 4,000 pesos na ready for disbursement na nga daw sa GCash account ko. So in-update ko na lamang din po yung mga informations ko dito at hiningian lang nila ako dito ng isang government valid ID. Ayun na, so naka-ready na nga daw po na i-disburse sa GCash account ko yung amount of 4,000 pesos. And then yung kinlik ko nga po itong confirm, so nakalagay niya ay contract loan. So repayment plan nga daw, term ay 2 terms and repayment amount is 3,960 need kong bayaran ng December 31, 2024, and then yung second repayment ko 40 pesos is on April 25, 2025. And then yung loan details, so loan amount ay 4,000 pesos, so loan term 121 days nga, and interest nga daw po niya is 0.05%, and yung service fee niya is napakalaki. So, umabot po ng 1,520. So, ibabawas ka agad ito doon sa 4,000 pesos i-disburse nila sa GCash account ko. So, wala pa nga akong 2 minutes na comply ko yung mga informations ko dito. So transferring of funds na kaagad. And nakalagay niya, so the order has been approved and we are sending money to your account. Disburse na kaagad yung pera na nahiram ko. So, ayun na nga po. So, santusin na nga lang po dahil naalala ko nga po, ang nilagay ko nga pala ditong number ko, yung hindi ko niregister sa GCash transaction ko. So, nakalagay niya pala dito is disbursement failed. So, hindi nila na ipasok sa GCash account ko yung in-approve nila na 4,000 pesos dahil ang nailagay ko nga pala dito na number ko is yung hindi ko registered sa GCash. Nakalagay niya dito, so tips, so there is a record of failed loan disbursement to your current receiving account. So please find the change account option to the page to replace your receiving account. Maigi na rin lang pala, nakalagay ko dito, unregistered number ko into GCash. Dahil kung hindi, possible na pumasok na rin sa GCash account ko. So dito pala, hindi ko full na marireceive yung 4,000 pesos dahil ibabawas ko na doon yung 1,520 na service fee. Possible pala na ang matatanggap ko lamang po is 2,480. So napakalaki yung service fee nila, although wala nga po silang binanggit dito interest. Pinag-isipan ko na muna, so kung i-go ko nga ba ito, napangutang ko dito kay V+, dahil within 7 days lang, kailangan ko na po kaagad na ibalik yung 3,960. So, nakalagay niya is disbursement failed. So, the account is incorrect. Please click the change. So, in other words, so hindi ko nga po ito inutangan na si V+, dahil nga po nakita ko na sobrang laki ng service fee nila. So, hindi ko na pinalitan yung number ko dito. Remain
unregistered GCash number yung nilagay ko dito dahil nga po nakita ko na ang laki ng service fee nila and within 7 days lang ay kailangan na kaagad na ibalik yung pera. And then nung binalikan ko nga po yung mga previews or yung mga feedback ng mga borrowers nila dito na nakahiram na sa kanilang pera at nakatanggap na rin ng pera. So marami nga po yung nag-complain dito na hindi nga nila full na na-receive ang kanilang loan approval dahil may bawas nga po doon ng service fee nila. Pero nga nag-comment dito, na-approve nga daw po siya ng 2,000 pesos and then ang dumating lang sa kanya, pumasok lang sa GCash account niya ay 1,500 dahil 500 pesos yung service fee na binawas sa loan amount. And then within 5 days nga lang daw po ay kailangan ng ibalik yung halagang 2,260. So, imagine niyo mga lads. So, 2,000 ang in-approve sa kanya at na-disburse sa kanya ay 1,500 dahil binawas yung 500 as service fee. And within 5 days lang ay kailangan na nga daw po na ibalik yung halagang 2,260. Malaki na kaagad yung deduction nila and then malaki rin yung ibabalik mo na pera sa kanila. So, shocking, loan shark, at hindi na makataong pagpapahiram ng pera ni V+. Dahil, imaginein mo, 5 days lang yung binigay sa'yo na long term, nasasan na yung 2,000 mo, tapos babalik mo, higher pa doon sa loan approval na binigay nila. So, hindi na nakakatuwa, hindi magandang sistema ng pagpapahiram ng pera. So, ikaw ba mismo, gugustuhin mo pa rin ba na manghiram sa ganitong klase? Isipin nyo kaagad, aralin nyo na po kaagad kung sadya nga ba na manghihiram pa rin po kayo dito ng pera kay V+. So, ayun po mga lalabas ko, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. Bago man po pumasok ang 2025, tanggalin nyo na sa list nyo ng mga uutangan nyo ng mga ula itong si V+. Never na kayo dito mag-attempt ng manghiram para naman at the end of the day ay wala kayong pagsisisihan na nakapanghiram kayo dito ng pera. The worst pa rin dyan, may mga harassment po ito si V+. May mga ahente po dito na dispolite, disrespect sa mga borrowers nila the moment nga po na magfa-follow up ito ng kanila pong mga pautang. So, para maiwasan yung ganito pong status ng harassment at yung magsisisi kayo sa huli, never nyo na po itong hiraman. Never na po kayong mag-attempt dito na manghiram ng pera kay V+, para maiwasan nyo rin po yung sakit ng ulo nyo dito at hindi na rin po kayo dito ma-stress this 2025. So, bawasan na nga po natin yung mga tanggalin na natin sa list ng ating mga hiraman ng pera, yung mga ulas na 7 days repayment terms lang binibigay para naman nababawasan din po yung sakit ng ulo natin at piliin na nga lang din po natin or maging matyaga na rin po tayo sa paghahanap ng mga legit na ulas na nagbibigay ng 14 days, 20 days, 30 days repayment terms at yung merong mababang interest lamang. So, yun na nga lang po kung alagaan natin at doon na lang po tayo manghiram ng pera if ever naman ay may mga chances tayo na ma-approve sa mga ganitong klase ng OLA platform. Thank you so much mga loves for tuning in for now. As always, God bless po. Bye-bye. Happy New Year everyone. Yeah.